Sa iba pang balita, tiniyak naman ng Presidential Commission for the Urban Poor ang patuloy na pakikipag-ugnay ng pamahalaan mga maralitang taga-lungsod. Ayon sa ahensya, patuloy ang kanilang paglalatag ng mga programa para sa informal settler families. Yan naman ang tinutukan namin kasama ang si Emil Carion. Patuloy na bumababa ang bilang o percentage ng mga Pilipinong ang tingin at pakiramdam sa sarili ay mahirap sila. Ito ay batay sa pinakahuling pag-aaral ng Social Weather Station o SWS. Sa pamamagitan ng programang Radyo Vision sa Media ng Bayan ay inilatag ng PCUP o ang Presidential Commission for the Urban Poor ang aktibong ng pamahalaan sa mga itinuturing na maralitang tagalungsod. Maayos na paglilingkod at may direktang impact sa komunidad. Yung well-being ng mga ISF na kapatid natin ang isinasaalang-alang natin. Mas effective ngayon yung mga mamamayan mismo ang kasama sa nagpaplano ng buhay nila. So that is the people's plan concept. So sila, may ang priority nila kasi in-city relocation. So dahil alam naman natin, pag ginalaw natin yung kanilang bahay, tirahan, may economic dislocation and displacement sa kanila. Ang PCUP sa pamamagitan ng mga LGUs, ang DILG, DSWD, DPWH at iba pang sangay ng pamahalaan ay direktang inaasikaso ang mga naninirahan sa National Capital Region at iba pang mga syudad at growth centers sa buong kapuluan. Ito'y sa pamamagitan ng Philippine Vision of Inclusive Growth and Poverty Reduction. Dito ay isinasaayos ang mga programa at social preparation ng mga maralitang tagalungsod na nasa peligrosong lugar katulad na lamang ng mga baybaying ilog, ways at public areas. Kasama na rito ang mga di-otorisadong lugar. Yung push factor po ay dahil sa kahirapan sa kalayuan. Akala nila dito ang solusyon ng problema nila. Pero at the end of the day, doon pala sila titira sa mga informal settlements na kahit delikado, minsan kalsada muna. Then later on, makikita sila ng mga opportunities. Kala nila may opportunities na doon. So hindi. And then yung full factors naman, push, ang syudad kasi dito lahat ang akala may big opportunities dito. Sa pinakahuling talaan ng PCUP ay umaabot na sa 16 na syudad ang sumailalim sa Relocation and Resettlement Action Plan. Ang national government ay merong salubungan program o ASAP program na kung saan nakapokus na ngayon yung pag-unlad ng economy. Di ba? Nakita natin ang ganda ng ating economy. Yes, but yung trickle down effect sa baba, hindi pa ito nararamdaman ng mga nasa laylayan. Sa kabuuan ng pamahalaang Aquino sa pag-asikaso sa humigit kumulang 104,000 families na kailangang ihanda sa paglikas na matatagpuan sa 8 major waterways sa Metro Manila. Ito ay naninirahan sa may 3-meter easement sa mga riverbanks at may nakalaang 50 bilyong pisong pondo. Umaabot na sa 15,000 pamilya ang nailipat sa pangkalahatang misyon ng PCUP. Nilalayon na alisin ang mga squatter o informal settler families, mailikas sa ligtas na lugar at ang epekto ay mas mabuting kalagayan ng pamilya, pero dagdag benepisyo na mababawasan ang mga baradong waterways o declogging. Para sa Telebisyon ng Bayan, ako si Emil Carion.